I will bless the Lord at all times. This was how we responded to the psalm. Not sometimes, not oftentimes. I will bless the Lord at all times. 24/7. And my dear brothers and sisters, change the word blessed and it applies to I will follow the Lord at all times. I will worship the Lord at all times. I will do the will of the Lord at all times. They are true also. I think that is one of the messages of the gospel. The Lord was talking to the apostles, and he was asking a very practical question. If your servant who just came from work, he returns to the house, would you say to your servant, pahinga ka muna? Hindi. Sabi ng Panginoon, you will tell, prepare something for me to eat. Baka sabihin ng alipin, Panginoon naman, katatapos ko lang magtrabaho pwede bang magpahinga? If you understand this gospel, the answer would be no. No. Because discipleship is 24/7. Following Christ, doing God's will, must always be at all times. In other words, discipleship may take different ways, but it may not rest. Ang pagsunod kay Kristo, maaaring iba-ibang anyo, pero hindi pwedeng huminto. For example, ngayon, nagsisimba kayo, nagdiriwang tayo ng banal na misa. Ito'y paraan ng pagsunod kay Kristo. Paglabas ninyo, pagbalik ninyo sa inyong mga opisina, pagpasok ninyo sa inyong mga trabaho, ibig ba sabihin nun, hihinto ang pagiging alagad ninyo? Hindi dapat. Although nangyayari yan, no? Dito sa loob ng katedral, ang babait natin, no? Pero paglabas natin, pagpunta natin sa ating mga opisina, pag-uwi natin ng bahay, natatapos ba ang ating pagiging alagad? Sa ibang tao, parang natatapos. Kasi sa opisina, nandoon yung panglalamang, nandoon yung pangungurakot, nandoon yung katamaran, no? Hindi ko sinasabing lahat ganon, pero posibleng mangyari. We sometimes dichotomize our lives. O, tong oras na ito, para to sa Panginoon. Ang araw na ito, linggo, para to sa Panginoon. Yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, akin yun. That is not discipleship. Because discipleship does not rest. It may take some other forms, but it is 24/7. Kaya, suriin natin na ating mga sarili. Yung bang pagsunod kay Kristo, may panahon, may oras, may araw, o yung pagsunod ko sa Panginoon, araw-araw, gabi-gabi. Kasi kung hindi, dito sa loob ng simbahan, alagad tayo ni Jesus. Pero paglabas, kanino na tayong alagad? Sa loob ng simbahan, si Jesus ang ating sinasamba. Sa labas ng simbahan, sino ang ating
dinidiyos. Amen.